Dear Kuya Allen, ako nga po pala si RJ. Sa mahabang panahon na naging tahimik lang akong taga-subaybay ng iyong mga kwento, ngayon ay nais kong ibahagi ang isa sa mga bahagi ng aking kabataan na hanggang ngayon ay malinaw pa rin sa aking alaala. Isa itong kwento na lihim na paghanga at ng pagtuklas sa akin sarili. Nakatira ako noon sa probinsya, kung saan napakasimple ng buhay. Malapit kami sa ilog na nagsisilbing tagpuan ng mga tao sa aming lugar. Naliligo ang mga kalalakihan, naglalaba ang mga kababaihan, at naglalaro naman ang mga kabataan. Sa gitna ng lahat ng ito, natuklasan ko ang kakaibang damdamin na noon ay hindi ko maipaliwanag. Sa mura kong edad, napansin kong mas pinupukaw ng pansin ko ang mga kaklase kong lalaki. Lalo na yung mga magaling manamit at may kakaibang aura ang kumpiyansa. Sa aming lugar, may isang tao na naging sentro ng aking atensyon. Ito ay ang kapitbahay kong si Kuya Jesse. High school pa lang siya noon, habang elementarya pa lang ako. Si Jesse ay gwapo, maganda ang pangangatawan, at tila walang alalahanin sa mundo. Lagi siyang may ngiti sa kanyang muka, na para bang kaya niyang pasayahin ng kahit sinong nakapaligid sa kanya. Tuwing umaga, madalas ko siyang makita habang papunta sa ilog upang maligo. Palagi siyang pumupunta sa lugar na medyo tago at saka tahimik. Doon siya naliligo ng mag-isa. Sa bawat araw na makikita ko siya, hindi ko maiwasang humanga sa kanyang kasimplihan. Ang kanyang presensya ay parang may kakaibang magneto na humahatak sa akin. Hindi ko ito maipaliwanag. Ngunit alam kong iba ang nararamdaman ko. Isang araw, naglakas loob akong sumunod sa kanya. Pumwesto ako sa likod ng mga halaman na malapit sa pangpang ng ilog, kung saan hindi niya ako makikita. Pinagmamasdan ko siya habang inuhubad ang kanyang t-shirts at ang kanyang shorts, na para bang isang eksena mula sa pelikula. Habang hinuhugasan niya ang kanyang katawan, nakita ko kung paano siya ngumiti at tumingin sa paligid. Tila ba nasisiyahan siya sa katahimikan ng paligid. Habang patuloy kong sinusundan ng kanyang mga galaw, napansin kong may ritmo ang kanyang kilos. Tila sinasayawan niya ang kanyang paligid. Isang sining na likas at natural. Hindi ko maiwasang humanga sa pagiging simple, ngunit malalalim ang kanyang mga galaw. Bawat paghugas niya ng kanyang braso o pagtapon ng tubig sa kanyang buhok ay tila nagiging isang obra na nagbibigay sa akin ng kakaibang kaligayahan. Sa mga pagkakataong yun,
Hindi lang paghanga ang nararamdaman ko. May halong kaba, takot, at kasiyahan. Kaba na baka mahuli niya ako. Takot na baka hindi ko maintindihan ng aking nararamdaman. At kasiyahan dahil sa simpleng presensya niya na puno ng kulay ang araw ko. Isang umaga, habang nakapwesto ako sa likod ng mga halaman, biglang gumalaw ang isang sanga sa aking tabi. Napatigil ako at sinubukang huwag gumawa ng ingay. Ngunit sa aking pag-aatubili, nadulas ang paa ko at halos mahulog papunta sa ilog. Narinig ito ni Jessie at agad siyang tumingin sa direksyon ko. "Hoy, sino yan?" ang sigaw niya. Wala na akong magawa kundi tumayo at magpakita. Kuya Jessie, pasensya na. Nadulas lang ako." Ang naging sagot ko habang pilit kong tinatago ang aking kahihiyan. Umiti siya at sinabing, "RJ, anong ginagawa mo rito? Naliligo ka rin ba?" Hindi ko alam kung ano ang aking isasagot, kaya tumango na lamang ako. "O sige, halika na. Sabayan mo ako," ang sabi pa nito. Hindi ko inasahan yun. Lumapit ako sa kanya at doon nagsimula ang aming mas malalim na pagkakaibigan. Tinuruan niya ako mag-enjoy sa simpleng mga bagay sa buhay. Tinuro niya sa akin kung paano maging mapagmasid sa paligid, kung paano pahalagahan ang katahimikan ng ilog, at kung paano magpakasaya sa mga munting bagay. Minsan, magdadala siya ng kawayan na ginawa niyang simpleng fishing rod. Tinuruan niya ako mangisda, isang bagay na hindi ko pa naranasan noon. Dapat maghintay ka. Ang isda, tulad ng oportunidad, dumarating kapag marunong kang maghintay. Ang sabi nito habang inaayos ng kawil ng papamingwit. Sa mga sandaling yon, nakita ko ang lalim ng kanyang pagkatao. Sa kabila ng pagiging masayahin, alam ko na marami siyang natututunan sa buhay. Hindi lamang sa ilog kami nagkakaroon ng masasayang alaala. Minsan iniimbitahan niya akong sumama sa pagtatanim sa likod ng kanilang bahay. Alam mo, RJ, ang lupa, parang buhay natin yan. Kapag inaalagaan mo ito, bibigyan ka nito ng bunga. Ang sabi niya habang naglalagay kami ng punla ng kamatis. Ang bawat hakbang ng pagtatanim ay naging simbolo ng pagtuturo niya sa akin kung paano magtiyaga at maghintay ng tamang panahon para sa mga bunga ng ating pinaghirapan. Sa bawat araw na magkasama kami, unti-unti akong nagiging mas bukas sa aking nararamdaman. Hindi niya kailanman nalaman ang tunay kong nararamdaman para sa kanya. Ngunit sa kanyang presensya, natutunan kong tanggapin ang sarili ko. Ang takot at pagkalito na dala ng aking kabataan ay unti-unting napalitan ng kumpiyansa at kasiyahan. Isang araw habang kami ay nakaupo sa ilalim ng puno matapos maligo sa ilog,
Nagtanong siya, RJ, ano ang pangarap mo sa buhay? Ang sabi nito, napaisip ako. Sa totoo lang, hindi ko pa naiisip yun. Bata pa ako noon, na puno ng pangarap. Ngunit tila walang malinaw na direksyon. Ewan ko, Kuya Jesse. Gusto ko lang maging masaya, ang naging sagot ko. Ngumiti naman siya. Tama yan. Pero dapat, maghanap ka rin ng layunin. Ang layunin ang nagbibigay kulay sa kasiyahan mo, ang dagdag niya. Ang simpleng usapan namin yon ay nagbigay sa akin ng inspirasyon. Unti-unti kong binuo ang aking mga pangarap. At si Kuya Jesse ang isa sa mga naging inspirasyon ko para mangarap ng mas mataas. Lumipas ang mga taon at hindi nagtagal, kailangan na naming maghiwalay ng landas. Nagpunta siya sa Maynila para mag-aral. At ako naman ay nanatili sa aming probinsya. Bagamat malayo siya, nanatili siyang bahagi ng aking alaala. Ang kanyang mga aral, ang kanyang mga ngiti, at ang kanyang presensya ay naging gabay ko sa maraming aspeto ng aking buhay. Tuwing gabi, kapag mag-isa ako, naalala ko ang mga sandali namin sa ilog. Ang ingay ng dumadaloy na tubig at ang tawanan naming dalawa ay parang musika sa aking isip. Ang kanyang mga payo ay naging gabay ko hindi lamang sa kabataan, kundi pati na rin sa pagtanda. Sa tuwing nahihirapan ako, iniisip ko ang kanyang mga salitang dapat marunong kang maghintay. Hanggang sa ngayon, dala-dala ko ang mga aral at alaala ng mga araw na yon. Si Jessie ay nanatili sa aking puso bilang isang taong nagbigay liwanag sa bahagi ng aking kabataan na puno ng pagkalito at ng pagtuklas. Siya ang naging inspirasyon ko na harapin ang mundo na may kumpiyansa at pagiging totoo sa sarili. At kahit hindi ko nasabi sa kanya ang tunay kong nararamdaman, sapat na ang kanyang presensya upang magbigay ng kahulugan sa aking kabataan. Ang lahat ng ito ay isang palaala na ang mga simpleng sandali ng kabutihan at pagkakaibigan ay maaaring mag-iwan ng walang hanggang epekto sa ating buhay. Hanggang dito na lang po, Kuya Allen. Maraming salamat.